Tapos na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong gera kontra droga. Kaya ang tanong ngayon, uusad ba ang kaso o ito na ang katapusan nito? At malinaw rin ang sagot kung paano ito pagpapasyahan ng ICC. Hindi sa politika o sa kapangyarihan, hindi sa padamihan ng supporter at ingay sa social media kundi sa ebidensya. May 60 araw ang mga hukom ng ICC para maglabas ng desisyon. 3 lang ang pwedeng mangyari. Una, confirm the charges. Tuloy ang full trial. Ikalawa, adjourn the hearing at ibalik ang charges sa prosekusyon para mangalap pa ng mas maraming ebidensya upang tumayo ang kaso. Ikatlo, decline to confirm. At sa esensya, tapos na ang kaso. Hindi maaaring direktang iapila ng defense o prosecution ang desisyong ito, pero pwedeng hilingin sa pre-trial chamber na payagan silang iapila ang desisyon. Ngayon, tingnan natin ang record ng ICC sa mga nakaraang desisyon nito. Hindi opinyon, record. Batay sa mga confirmation of charges hearings na ginanap at desisyon nito na inilabas ng ICC at makikita sa opisyal nitong website mula ng itatag ang korte noong 2002. At least 19 na ang mga akusado sa crimes against humanity at war crimes cases ang umabot sa full trial. 3 ang hinarang agad ng mga hukom dahil kulang ang ebidensya. Pero hindi nangangahulugan na nakapag na-confirm o nagpatuloy sa full trial ay guilty na agad ang akusado. May mga dating leader at militia commander sa Africa gaya ni Thomas Lubanga at Bosco Ntaganda na nahatulang guilty matapos ang full trial. Mayroon din namang tulad ni John Pierre Bemba na umabot sa paglilitis pero napawalang sala sa apela. Pero tandaan natin, kahit hindi kinukumpirma ang mga kaso, hindi ito nangangahulugang malinis talaga at walang sala ang akusado. Ibig sabihin lang ay hindi sapat ang ebidensya at mga argumentong naiharap ng prosekusyon at mga abogado ng biktima para sa pamantayan ng ICC. Kaya sa kaso ni dating Pangulong Duterte, malinaw ang konteksto. Hindi ito kakaiba at hindi rin ito espesyal sa paningin ng ICC. May nakita ba silang sapat na batayan para ituloy ang trial? Kung oo, haharap ito sa isang mahaba, detalyado at mabusising paglilitis kung saan haharap yung mga testigo, ipipresenta yung mga dokumento at titimbangin ang bawat aligasyon. Taon ang aabutin nito. Sa kaso ni Bemba, 9 na taon ang itinagal ng paglilitis kasama na ang apela. Kung hindi naman i-confirm, dito pa lang matatapos na ang kaso. Tagumpay ang bring him home. Ang tanong, magkakaroon kaya ito ng epekto sa sinasabing co-perpetrator sa kaso, gaya ni Senator Sonal de la Rosa at Bongo? Yan din ang sabay-sabay nating aabangan sa mga susunod na linggo. Sa huli, ang magiging desisyon ng ICC ay hindi lamang para kay FPRRD. Ito rin ang sasagot kung mananagot ba ang mga sangkot sa libo-libong pinatay sa ilalim ng gera kontra droga at tuluyan na bang maglalayag ang sinasabing last vote para sa hustisya sa pamilya ng mga biktima.